So akala nyo lang ba si Speaker Martin lang ang nag-aangas-angasan ngayon? Even Congressman Sandro Marcos may bigwas kay PRRD. Hindi niya pinangalanan, mga ate at kuya. Pero sa tingin ko, since nga ang goal ng buong House of Representatives ay ang kalabanin si PRRD at barahin ang lahat ng mga pagdedemand niya ng resibo, ng mga paggastos ng pera or budget ng opisina ng mga politiko, particularly the congressman. Itong mga pahaging ni Sandro Marcos ay feeling ko pahaging kay PRRD rin. Kayo na po ang magsabi, ha. Ito po yung parinig ni Kong Sandro at kayo magsabi, lalaki ba siya? May balls ba siya? Okay ng signal natin. Talagang may to. Baka dahil umuulan, mga ate at kuya. Tama sabi ko, no? Kanina nag-vlog tayo. Naglalabasan ng mga langgam paggising ko, ang daing langgam. Ayan, pasama ang panahon. Okay, pasama ang panahon pero parang pasama na rin ang reputasyon ng House of Representatives. Eto nga po at pilit nilang ibinabangon. Kabago-bagong, wait, may narinig ako ikaw ba talaga, Kong Sandro, ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos? Kasi narinig ko kay Queen Bojaquera so young and so corrupt, sabi. Ikaw ba yun? Anyway, ayan. Sabi ni Kong Sandro, during the break, kasi nag-resume lang sila kahapon yata. Right? Lunes. Anong araw ngayon? Miyerkules. Noong Lunes yata nag-resume ulit after ng recess yung House of Representatives. Siyempre may bakasyon grande ang mga yan, di ba? Parang nagsi-sem break din sila, sana all. Parang estudyante. Laki-laki ng sweldo, tapos parang may sem break pa, Tuloy ang sweldo yata, no? Pag kahit may sem break. During the break, there were threats, may mga banta daw against one of the House members and the House itself. Si Kong Sandro mukhang kumakampi na sa makakaliwa. Sino ba yung may threat against sa isa sa House members? Diba si Franz Castro yun? Yung sabi, ipapapatay daw or something. May ganun-ganun, sabi ni PRRD. Itong si Franz, parang ganun. May sinabi si PRRD about Franz, pero hindi naman niya kinumpleto, diba? Pero yung isang kongresista na Franz, ay yung Franz Castro. Yung babaeng Dora ang gupit. Hanapin ko nga para makita nyo. Hold on. Anyway, familiar naman kayo kung matagal na kayo nanonood sa akin. Pero for the benefit naman po ng mga bago lang, pakita natin. Sana mahanap ko. At sana hindi magbagal ang ating Inserness connection. Saan banda? Ayan, si Franz Castro. Yun, nasa kabilang yun. Si Crisette ito Si Crisette yung maganda. Si Franz yung Gorami. Ayan. Ayan, kinakalaban din si VP Sara. Kinakampihan ni Kong Polong si PRRD laban kay Franz Castro. Ano pa ba? Ayun, si Franz Castro. Castro versus Duterte. Sinampahan na niya ng reklamo si PRRD. Ayun, si Franz Castro yung nandun sa kilid. Kaugnay sa umano'y pagbabanta ng dating Pangulo sa kongresista. Ano ba yung pagbabanta? Pakinggan nga natin. Taraw ang mapahayag ni dating Pangulo Yes, Franz Castro yung sa programa ng banggitin ng pangalan ni House Deputy Minority Dora. Leader Franz Castro habang dinidepensahan ang confidential fund ng anak niya si Vice President Sara Duterte. Dahil napanood yan online, nagsampa si Castro ng reklamong grave threats in relation to anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo. Kinasuhan na si PRRD. Binanggit ni Castro sa salaysay ang paggamit ni Duterte. Gusto kitang patayin, but I want to kill you. Yung sinabi niyang, itong si Franz ay gusto kong patayin. Hindi mo pwedeng sabihin na expression or figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. So, Okay. yun yung yun doon ako. Paano mo patutunayan sa korte na ikaw ang tinutukoy? Itong si Franz lang ang sinabi. Malay mo, Francis yun. Hindi naman kinumpleto. So, kinasuhan niya si PRRD. At ito ngayon ang saklolo ni Sandro. Diba? During the break, there were threats against one of the House members, si Franz Castro, and the House itself. So I believe this is a show of solidarity, yung pagkakaisa nilang kalabanin si PRRD na hindi bumoto si Madam GMA, not only towards the speaker but
for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, SMNI sa tingin natin, and some words were said to malign the reputation of our institution. Sabi kasi ni PRRD, ang institusyon na iyan ay most corrupt or napaka-kurakot. Grabe ang corruption dyan sa House of Representatives. Yan. During the consideration of House Resolution 1414 upholding the integrity of the House Representatives nung isang araw na pinirmahan nga, na hindi napirmahan ni Madam GMA, kaya siya ay nasipa. Hindi man pangalanan ni Kong Sandro. Ba't Kong Sandro wala kang ka-balls-balls? Like father, like son? Kasi yung isang kongresista kanina na naging topic ko sa aking vlog, bago niya pangalanan si PRRD, dahil pinressure ni Lagman, nag-resign muna siya sa PDP Laban. Kasi integridad ang pinag-uusapan dyan. Nagkakaisa nga kayong mga House of Representatives sa kalabanin si PRRD, tapos yung isang kongresista doon ay miyembro ng PDP Laban, nag-resign muna siya. Bago niya pangalanan na ang banta sa inyo ay si PRRD. Kong Sandro, huwag ka na magparinig-parinig. Sabi nga ni Mrs. dito, there was no threat. There is only the demand for more liquidation with resibo of your MOOEs. Hindi naman banta si PRRD Unless banta ang pakiramdam nyo. Parang balat sibuyas sila or parang paranoid ba sila? Ano sa tingin nyo mga ate at kuya? Napapraning na ba ang mga kongresista? Guilty ba sila sa pag-question ni PRRD? Guilty ba sila? Kasi kung wala silang tinatago, katulad ng analogy natin kanina ng pagpapabili ng suka sa suking tindahan, kung wala kang pangungupit na ginawa sa perang binigay ng nanay mo para kay makabili ng suka, ay hindi ka takot na ma-question. Hindi ka takot na magpakita ng resibo. Pero kung winaldas mo ang pera, pag uwi mo, pinabili ka ng suka, ang bit-bit ng 1,000, 10 piso na lang ang sukli. Saan napunta ang ibang pera? Baka mamaya sabihin mo, nalaglag sa daan, ay lintik, mapipingot ka nga ng nanay mo. Ay hindi naman pwedeng sabihin mo sa kongreso at sabihin mo sa taong bayan kung ikaw ay politiko na ang budget mong milyon-milyon ay nalaglag sa kanal or nilipad ng hangin. Milyon-milyon Saan nyo ginastos? Ano ang extraordinary expenses? Ano ang traveling expenses? Ilang beses kayo nag-travel within a year? At gaano kalaki ang inubos nyo? Bilang mga mambabatas, ang trabaho lang naman sumulat ng batas. Hindi nyo naman kailangan mag-travel. Wala naman sa ibang lupalop ng daigdig ang ballpen. And then sa Middle East ang papel or sa Egypt. Diba? Tsaka kayo uuwi ng Pilipinas kasi nandun ang papel sa Egypt ang papyrus. So kung wala kayong tinatago, hindi kayo matatakot kay PRRD. Bakit banta ang tingin sa dating Pangulo? So kung kaming lahat ng mga Pilipino ang magko-question paano nyo kung gagayahin namin ang boses ni PRRD or ang pananaw ni PRRD, saan nyo ginastos, paano nyo ginastos ang milyon, actually bilyong budget ng House of Representatives. Maybe we can check mga ate at kuya kung gaano kalaki yung budget ng House. Teka ha. Tingnan natin. Sa paggawa ba ng batas, ilang bilyon ang dapat? Oh my God. Hold on. Hold on. Bakit hindi nakakita din Hold on ha. Ayan, hinanap ko yung budget ng House of Representatives ngayong kahit ngayong taon kasi ano 2023. Ang alam ko 5.2 trillion. Ito 5.26 trillion. Ay how about yung ano naman? Yung lower house lang. Ito yung ina-aprobahan nila next year Wala hindi mahanap mga ate at kuya. Magkano ang budget?
Wala, no? Hindi nakikita. Gusto nating malaman magkano ang budget ng House of Representatives, magkano ang budget ng Senado, magkano ang budget ng Korte Suprema, magkano ang budget ng Office of the President. Hindi ko mahanap, mga ate at kuya. Baka ito, 77 billion. Baka yan. Okay, baka yan nga. Ito, galing sa Congress website, mga ate at kuya, website ng Congress, congress.gov.ph. So, ang GAB daw, yung bill pa hindi pa batas, mag-a-agree sa 77 billion. I-highlight ko para makita nyo. Yan. 77 billion institutional amendments by the House to augment blah blah blah. I don't know. Pero syempre, tingin ko bilyones. Baka yan nga yung 77 billion. Paano inuubos ng 300 congressmen yan? I-divide natin yung 77 sa 300. Di malamang mga tig 200 million sila. Estimation ko lang, mga ate at kuya. Kung i-round off natin yan sa 80 billion, kasi 77 billion, 80 billion divided by 300, so magkano? 240 million bawat kongresista. Paano inuubos ng bawat kongresista ang 240 million? Taon-taon. Kasi diyan papasok yung MOOE, di ba? Yung maintenance, operating and other expenses. Sabi ko nga po, pasweldo sa tauhan ng mga kongresista, sweldo nila, uniform, office supplies, ganyan, doon na yung papasok. Ang laki pa rin, ano? Estimation ko lang yun, 240 million per congressman. Saan ginagastos yon, Kong Sandro? Pag nagtanong ang taong bayan, kay 1 million ang budget ng opisina mo, wala ba kaming karapatan? Kung si PRRD naghahanap ng resibo ng budget ng opisina nyo, banta na siya? Kung banta si PRRD, bakit hindi nyo mapangalanan? Ano yon? May message. Kung banta si PRRD, naduduwag ka ba kay PRRD? Natatakot ba si... Bahag ba ang buntot ni Kong Sandro kay PRRD? Balita ko, may nasapok itong si Sandro, babae pang araw eh. Alleged girlfriend, nasapok. Well, baka matapang siya sa babae, pero sa nakakatanda, baka magalang naman siya. Tama ba, mga ate at kuya? Sino ang pinaparinggan niya? Would you agree na si PRRD? At kaya ba niyang banggain ang dating Pangulo? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.